Sa likod ng marangyang trahe de boda ng ate ko ay nagtatago ang pinakamaruming kataksilan, kasama ang lalaking hanggang ngayon ay kilala ko pa ring nobyo ko. Isang parasito na nagkukubli sa isang hiram na Amerikana. Ngayong gabi, hahayaan kong maging saksi ang lahat ng bisita, habang ginuguho ko ang pekeng trono na kanilang itinayo. Bago magsimula ang kwento, mag-comment muna kayo kung taga saang siyudad o bansa kayo. Gusto kong malaman. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-activate ang bell para mas lumago pa ang channel na ito. Halos hindi makahinga si Selena nang makita ang mga numero sa screen ng kanyang cellphone. Kalilipat lang niya ng huling bayad para sa karagdagang dekorasyon sa kasal ng kanyang ate, si Isabel, at biglaang bumagsak ang laman ng kanyang bank account. Bilang nakababatang kapatid, isinakripisyo ni Selena ang halos lahat ng kanyang naipon sa loob ng 3 taong pagtatrabaho para lang masigurong magiging perpekto ang kasal ng kanyang ate na gaganapin sa Tagaytay. Para sa kanya, ang kaligayahan ni Isabel ay kaligayahan ng buong pamilya. Kahit na mga hulugan pa ito ng ilang buwang paghihigpit niya ng sinturon. Selena, nailagay mo na ba yung sobre sa bag mo? Ang matinis na boses ni Aling Loida, ang kanilang ina, ang bumasag sa pag-iisip ni Selena sa sala na nagkalat sa mga maleta. Lumingon si Selena sa kanyang ina na abala sa pagsusuklay sa harap ng salamin. Suot ang bagong Filipiniana na galing din sa tulong pinansyal niya. Opo, Nay. Pero hindi po ba sobra-sobra na? Malaki na po ang naitulong ni Selena para sa catering at dekorasyon ni Ate Isabel. Yung laman ng sobrang yan. Yun na lang po ang budget ko para sa buong buwan. Humarap si Aling Loida. Ang mga kunot sa kanyang mukha ay nagpapakita ng hindi pagsang-ayon. Bilang isang ina na laging inuuna ang dangal ng pamilya, para sa kanya ay obligasyon ni Selena ang lahat ng ito. Selena, pakinggan mo si Mama. Mga kilala at mayayamang tao ang mga bisita sa Tagaytay. Huwag na huwag mong hahayaang magmukha tayong kawawa sa harap ng mga balae natin. Si Isabel ang ate mo. Nagsumikap siyang mag-isa sa Maynila. Ngayon, nakahanap siya ng mayamang mapapangasawa. Kailangan nating makasabay. Huwag ka namang maging maramot sa sarili mong kapatid. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na humiwa sa puso ni Selena. Mula pagkabata, si Selena ang laging nagpaparaya, habang si Isabel ang laging sentro ng atensyon. Kahit noong nagdesisyon si Isabel na manirahan sa Maynila at bihira ng magparamdam, si Aling Loida ay patuloy pa ring ipinagmamalaki ito bilang anak na matagumpay. Si Selena na naiwan sa bahay at sumalo sa mga araw-araw na gastusin ay tila itinuturing na lang na isang tau-tauhan na dapat lang magsakripisyo. Hindi naman po ako maramot, Nay. Kaso lang tama na. Mabilis na putol ni Aling Loida. Hindi binibigyan ng pagkakataon si Selena na ipagtanggol ang sarili. Kapag naging matagumpay na ang malaking proyekto ni Leo, babalik din naman sa'yo ang pera mo. Siya nga pala. Nasaan na yung nobyo mo? Bakit hindi pa dumarating para sunduin tayo? Sakto sa pagbanggit ng pangalan, isang busina ang narinig sa labas. Pumasok si Leo na may matamis na ngiti. Ang ngiting laging nakakapawi sa pagod ni Selena. Si Leo ang nobyo ni Selena, sa loob ng 2 taon. Isang lalaking nagpakilalang freelance consultant, na kasalukuyang nagpapalago ng kanyang negosyo. Sorry. Late ako, mahal. Sabi ni Leo sabay halik sa noo ni Selena at magalang na nagmano kay Aling Loida. May biglaang meeting lang tungkol sa proyekto sa Cebu na naikwento ko sayo. Pinilit ni Selena ngumiti. Sinusubukang humugot ng lakas mula sa lalaking plano niyang pakasalan sa katapusan ng taon. So, tuloy na tuloy ka pa ring aalis ngayon, mahal? Tumango si Leo. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng panghihinayang. Oo, mahal. Malaking oportunidad to. Itong proyektong to sa Cebu ang magiging daan para sa kasal natin. Sobrang lungkot ko na hindi kita masasamahan sa kasal ni Ate Isabel, pero para to sa kinabukasan natin. Napabuntong hininga si Selena. Sa isang banda, dismayado siya dahil mag-isa niyang haharapin ang pressure mula sa kanyang ina. Sa kabilang banda, proud siya dahil mukhang masipag si Leo. Dinukot ni Selena ang kanyang wallet, kumuha ng ilang pirasong 1,000 piso, at isinilid ito sa bulsa ng jacket ni Leo. Heto, pandagdag sa baon mo roon. Huwag kang magpapalipas ng gutom dahil sa sobrang pagtatrabaho, bulong ni Selena. Nagkunwaring tumanggi si Leo bago tuluyang ibulsa ang pera. Ikaw talaga ang the best, Selena. Pangako, pagkatapos ng 1 linggo, susunod ako o bibigyan kita ng malaking sorpresa. Ang pag-alis ni Leo ay nag-iwan ng kakaibang bigat sa puso ni Selena. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Benny,
ang kanyang katrabaho at matalik na kaibigan. Si Benny ang tipo ng lalaking lohikal at laging nagiging balanse sa emosyon ni Selena. Selena, tuloy na pala ang alis mo ngayon. Kakacheck ko lang ng data na pinatingin mo sa akin kahapon tungkol sa listahan ng mga consultant sa proyekto sa Cebu. Walang pangalang Leo o yung kumpanyang binanggit niya sa opisyal na listahan. Sigurado ka bang tama ang impormasyon niya? Kumunot ang noo ni Selena. Mabilis na nagtipa ang kanyang mga daliri. Baka dumaan siya sa third-party agency, Benny. Mabait si Leo. Hindi yon magsisinungaling sa akin tungkol sa trabaho. Paalis na ako ngayon. Ipagdasal mo na lang na maging maayos ang lahat. Itinago ni Selena ang cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay. Sinubukan niyang balewalain ang babala ni Benny. Para sa kanya, ang pagdudahan si Leo ay parang paggiba sa nag-iisang haligi ng pag-asa niya. Halika na, Selena. Nandyan na yung van. Sigaw ni Aling Loida mula sa labas. Hila-hila ni Selena ang kanyang maleta palabas ng bahay. Sa loob ng van papuntang Tagaytay, walang tigil si Aling Loida sa pag-uusap tungkol sa kung gaano kasuwerte si Isabel na makahanap ng isang binatang negosyante na matagumpay. Si Selena ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood ang papalayo nilang siyudad. Bawat ikot ng gulong ay parang sa pilitang humihila sa bawat piraso ng kanyang kapayapaan. Naibigay na niya ang kanyang pera, oras, at ngayon, ang kanyang katahimikan para sa isang kasal na hindi pa niya alam kung ano ang magiging itsura. Sa loob ng kanyang bag, ang makapal na sobrang ipinabibigay ng ina ay parang 1 toneladang pabigat. Ipinikit ni Selena ang kanyang mga mata. Sinubukang isipin ang nakangiting mukha ni Leo sa kanilang muling pagkikita. Ngunit sa likod ng kanyang mga talukap, isang kakaibang kaba ang gumapang. May mali sa paraan ng paglilihim ni Isabel, sa pagkakakilanlan ng kanyang mapapangasawa hanggang sa huling sandali, at sa kung paanong sabay umalis si Leo. Sinubukan ni Selena na iwaksi ang masamang pag-iisip. Ngunit ang desisyong tumuloy dala ang lahat ng natitirang ipon, ay parang isang malaking sugal na nagpapasikip sa kanyang paghinga. Nay, mahinang tawag ni Selena sa gitna ng biyahe. Kung sakaling hindi pala tulad ng inaasahan ninyo ang mapapangasawa ni Ate Isabel, magiging proud pa rin po ba kayo sa kanya? Tumawa si Aling Loida, isang tawang malamig sa pandinig ni Selena. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kailanman nagkakamali si Isabel sa pagpili. Mataas ang taste niya, hindi tulad mo na masyadong simple. Ang trabaho mo ngayon ay isa lang. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin doon. Ikinuyom ni Selena ang kanyang mga kamay. Noon niya lang napagtanto na sa biyaheng ito, hindi lang maleta at sobre ang dala niya, kundi ang kanyang dignidad na nakataya sa isang sugalan na hindi niya alam ang mga patakaran. Ang desisyong tumuloy ay isang mapanganib na hakbang na hindi na niya maaaring bawiin, kahit na nagsisimula ng sumigaw ang kanyang kutob na may mali sa dulo ng daan na kanilang tinatahak. Ang ugong ng van na bumabaybay sa SLEX patungong Tagaytay ay dapat sana'y nagbibigay ng kaginhawaan. Ngunit para kay Selena, bawat paggulong nito ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang imahe ng kanyang bank account na halos umabot na sa zero, at ang malamig na mukha ng kanyang ina habang hinihingi ang makapal na sobre ay malinaw pa ring nakatatak sa kanyang isipan. Isinandal ni Selena ang kanyang ulo sa malamig na bintana. Pinagmamasdan ang mga nagdaraang tanawin na unti-unting nilalamon ng takip silim, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na lahat ng sakripisyo niya ay magiging sulit para sa kaligayahan ng kanyang pamilya. Sa kanyang tabi, abala si Aling Loida sa pagbabasa ng isang fashion magazine. Paminsan-minsan ay nagkokomento ito tungkol sa mga damit na sa tingin niya ay babagay kay Isabel sa reception. Pagdating natin doon, ayusin mo agad yung suot mo, Selena. Huwag mong hahayaang magusot. Ayokong isipin ng mga balae ni Isabel na hindi tayo marunong mag-ayos dahil lang mukha kang pagod sa biyahe, paalala ni Aling Loida nang hindi lumilingon. Tumango lang si Selena. Opo, Nay. Isang notifikasyon mula sa kanyang cellphone ang muling bumasag sa kanyang katahimikan. Galing ulit ito kay Benny. Mula sa kanilang maikling usapan kanina, parang may tinik na bumara sa lalamunan ni Selena. Si Benny ang taong pinaka-nakakaalam kung gaano siya nagsumikap mag-overtime para lang mabayaran ang hulugan ng motor ni Leo o kahit ang kanilang mga hapunan. Bilang kaibigan at kasama sa admin department, si Benny ay may access at pagiging metikuloso na madalas nagliligtas kay Selena sa mga pagkakamali sa opisina. Ngunit ngayon, ang pagiging metikuloso ni Benny ang nagiging sanhi ng kanyang bagong takot. Selena, pinakiusapan ko na yung kaibigan kong taga-HRD sa kumpanyang consultant na yon. Wala talaga ang pangalan niya. Hindi lang sa listahan ng mga regular na empleyado,
kundi pati sa data ng mga vendor o freelance consultant para sa proyekto sa Cebu. Hindi nakarehistro ang pangalan ni Leo. Sigurado ka bang hindi siya nagkakaproblema? Bumilis ang tibok ng puso ni Selena. Mabilis siyang nagtipa ng sagot. Baka gumagamit siya ng ibang pangalan sa trabaho, Benny. Sabi ni Leo, confidential at malaki ang proyektong to. Imposibleng magsinungaling siya sa akin. Nagmamadali pa nga siyang umalis kaninang umaga. Sumagot si Benny sa loob lang ng ilang segundo. Selena, gamitin mo ang lohika. Ganoon kalaking kumpanya, hindi nila ililihim ang pangalan ng consultant mula sa sarili nilang sistema. Ayoko lang na patuloy kang magbigay ng pera para sa isang bagay na hindi malinaw. Mag-focus ka sa kasal ng ate mo, pero parang awa mo na, huwag ka nang magpapadala ng pera kung hihingi pa siya. Pinatay ni Selena ang screen ng kanyang cellphone. Naramdaman niya ang pagsikip ng kanyang dibdib. Naalala niya kung paano ngumiti si Leo nang tanggapin ang perang pambaon mula sa kanya kanina. Ang mukhang iyon ay mukhang tapat, puno ng pangarap para sa kanilang kinabukasan. Paano magagawang lokohin siya ng lalaking nangakong pakakasalan siya sa katapusan ng taon? Bakit namumutla ka? Nahihilo ka ba sa biyahe? Tanong ni Aling Loida. Hindi po, Nay. Kulang lang po sa tulog dahil sa pag-aayos ng gamit kagabi, pagsisinungaling ni Selena. Kaya nga huwag kang masyadong reklamador sa isip mo. Sinuwerte si Isabel. Nakahanap siya ng mayamang lalaki. Dapat mahawa ka sa swerte niya. Hindi yung mukha kang nagdurusa. Nakakahiya kung magtatanong ang asawa ni Isabel kung bakit mukhang problemado ang kapatid niya. Patuloy ni Aling Loida na may tunong mapanghusga. Ipinikit ni Selena ang kanyang mga mata. Sinubukang huwag pansinin ang sinasabi ng ina. Ang pressure mula rito na laging ikinukumpara siya kay Isabel ay malapit nang umabot sa sukdulan. Sa lahat ng ito, si Selena ay nananatiling matatag dahil mayroon siyang Leo na masasandalan. Ngunit ang mensahe ni Benny ay parang isang maliit na bitak sa pader na matagal nang pumipigil sa kanyang emosyon. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, sinubukan niyang tawagan si Leo. Gusto niya lang marinig ang boses nito. Gusto niyang marinig si Leo na magkwento tungkol sa proyekto para mawala ang pagdududang itinanim ni Benny. Ngunit ang tawag ay dumiretso sa voicemail. Sinubukan niya ulit, 2, 3 beses, pero hindi pa rin makontak. Baka nasa eroplano pa o nasa lugar na mahina ang signal, pagdadahilan ni Selena sa sarili. Alam niyang madalas patayin ni Leo ang cellphone kapag nakafocus sa trabaho, o yun ang palaging sinasabi ni Leo sa loob ng 2 taon. Dahan-dahan nang pumasok ang van sa Tagaytay. Ang maniningning na ilaw ng siyudad ay nagsimula ng matanaw sa labas. Si Aling Loida ay nakatayo na, abala sa pag-aayos ng kanyang handbag na may ngiti sa labi. Kabaligtaran ni Selena na parang papunta sa sarili niyang bitayan. Bilis na, sabi ni Isabel. Nagpadala na siya ng driver para sunduin tayo. Huwag nating paghintayin ang tao, utos ni Aling Loida. Habang bumababa sa van, nanghina ang mga tuhod ni Selena. Hila-hila niya ang kanyang maleta sa lobby ng hotel na puno ng tao. Sa kanyang bulsa, muling nag-vibrate ang cellphone. Isang larawan ang ipinadala ni Benny. Ito ay isang screenshot mula sa isang lokal na business news website na nagpapakita ng mga consultant at opisyal ng isang bagong proyekto sa Cebu. Pinalaki ni Selena ang larawan. Wala si Leo roon. Ngunit ang kanyang atensyon ay napunta sa isang notifikasyon mula sa social media account ni Isabel, nakagagawa lang ng isang story. Ipinakita ni Isabel ang magkahawak nilang kamay sa loob ng isang mamahaling sasakyan na may caption. Counting the hours to forever with my love. Thank you for coming early for me. Tinitigan ni Selena ang relo ng lalaki sa larawan. Isang leather na relong kulay tsokolate na may maliit na gasgas sa gilid. Parang huminto ang tibok ng puso ni Selena. Ang relong iyon ay kamukhang-kamukha ng relong ibinigay niya bilang regalo sa kaarawan ni Leo noong nakaraang taon. Hindi, imposible. Maraming ganitong relo sa mundo, bulong ni Selena sa sarili. Sinusubukang patayin ang suspetsa na nagsisimula ng sunugin ang kanyang lohika. Selena, ayun yung sundo. Tinuro ni Aling Loida ang isang itim na luxury car na naghihintay sa labas. Lumapit si Selena sa sasakyan na may lumalalang kaba. Pakiramdam niya ay pumapasok siya sa isang madilim na maze kung saan bawat hakbang ay maaaring sumira sa natitirang pag-asa niya. Nagpasya siyang gumawa ng isang mapanganib na bagay. Hindi niya sasabihin kanino man ang tungkol sa mensahe ni Benny, ngunit magsisimula siyang mag-imbestiga sa sarili niyang paraan. Nagpadala si Selena ng isang maikling text kay Leo, isang pain na umaasa siyang hindi kakagatin. Mahal, kasalukuyan kong kasama ang kaibigan mo dito sa hotel. Sabi niya, nakita ka raw niya dito sa Tagaytay,
Hindi sa Cebu. Nasaan ka ba talaga? Pinindot ni Selena ang send at agad pinatay ang cellphone. Tiningnan niya ang likod ng kanyang ina, na mayabang na pumasok sa sasakyan. Ang problema niya ngayon ay hindi na tungkol sa pera o sa pamilya, kundi sa takot na ang buong buhay na itinayo niya sa tiwala kay Leo ay isa lang palang kastilyong buhangin na handa ng anurin ng alon. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa hotel kung saan gaganapin ang kasal, mahigpit na ikinuyom ni Selena ang kanyang mga kamay. Pinili na niyang buksan ang kahon ni Pandora. At alam niyang sa oras na mabunyag ang katotohanan, hindi na kailanman magiging pareho ang kanyang buhay. Huminto ang itim na sasakyan sa lobby ng isang marangyang 5-star hotel. Ang kislap ng mga chandelier mula sa salaming pinto ay tila nang iinsulto kay Selena. Ipinapaalala sa kanya ang mga zero sa kanyang bank account na naubos para sa karangyaang ito. Bumaba si Selena mula sa sasakyan na may pag-aalinlangan. Habang si Aling Loida ay agad na lumakad na nakataas ang baba, naglalakad sa red carpet na parang siya ang reyna ng mundo. Kinapa ni Selena ang kanyang cellphone. Ang pain na ipinadala niya kay Leo ay nananatiling sent at hindi pa read. Ang katahimikan mula sa kabilang linya ay mas masakit pa kaysa sa anumang mura. Sa gitna ng abalang mga staff ng hotel, isang babaeng nakasuot ng unipormeng pula ang lumapit sa kanila. Tita Loida, sa wakas, nakarating din po kayo, bati ng babae na may pilit na saya. Oh, Teres, ang ganda-ganda mo ngayon, sagot ni Aling Loida sabay yakap. Lumingon si Aling Loida kay Selena, na nanatiling nakatayo. Selena, naaalala mo ba si Teres? Kaibigan siya ni Isabel mula pa noong nasa Maynila. Siya ang tumulong sa lahat ng koordinasyon dito. Ngumiti si Teres, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bilang malapit na kaibigan ni Isabel, inilagay ni Teres ang sarili bilang isang taong may alam sa lahat ng karangyaang ito, habang si Selena ay kapatid lang mula probinsya na napadaan. Hello, Selena. Pagod ka ba sa biyahe? Sayang naman at hindi nakasama yung nobyo mo. Naghanda pa naman ng special room ang mapapangasawa ni Isabel para sa pamilya. Oo, may malaki kasi siyang proyekto. Maikling sagot ni Selena, may halong depensa sa kanyang boses. Wow, ang galing naman. Pero mahirap talagang pantayan ang fiancé ni Isabel. Isa siyang binatang negosyante na sobrang abala, pero napakagalante. Lahat ng ito, yung hotel, siya ang nag-ayos. Sabi ni Therese habang iwinawagayway ang kamay, nais ipagyabang ang kanilang social status. Sumikip ang dibdib ni Selena. Galante? Gusto niyang isigaw na ang malaking bahagi ng bayad sa catering at dekorasyon ay galing sa kanyang pinagpaguran. Ngunit alam niyang magagalit si Aling Loida. Nagsimula silang maglakad sa lobby patungo sa ballroom kung saan gaganapin ang rehearsal. Sa gitna ng malawak na lobby, may isang malaking picture frame na nakatayo. Nakatakip ito ng itim na tela. Balak itong buksan sa pagdating ng mga bisita kinabukasan. Ngunit marahil dahil sa hangin mula sa automatikong pinto, bahagyang tumaas ang dulo ng tela. Biglang napatigil si Selena. Ang kanyang mga mata ay napako sa ibabang bahagi ng larawan. Isang lalaking nakasuot ng kulay abong suit na may slim fit na disenyo. Sa kanyang pulso, nakasuot ang isang leather na relong kulay tsokolate na may maliit na gasgas sa gilid. Ang parehong detalye na nakita niya sa social media post ni Isabel. Parang huminto ang pagdaloy ng dugo ni Selena. Lumapit siya, binaliwala ang tawag ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan ang dulo ng tela. Gusto niya itong hilahin, ngunit pinigilan siya ng matinding takot. Selena, anong ginagawa mo? Huwag mong pakialaman yan. Sigaw ni Aling Loida na bumalik sa tabi niya. Ma, yung litrato. Sorpresa yan. Ayaw ni Isabel na may makakita hanggang bukas. Halika na. Huwag mo akong ipahiya sa harap ni Teres. Hinila ni Aling Loida, nang marahas ang braso ni Selena. Sinubukan ni Selena na manatili. Ang kanyang mga mata ay patuloy na naghahanap ng siwang sa likod ng tela. Sakto sa paghila sa kanya, gumalaw ulit ang tela. Nakita ni Selena ang hugis ng panga, at labi ng lalaki sa larawan habang nakangiti. Iyon ang parehong ngiti na nakikita niya tuwing weekend sa loob ng 2 taon. Ang ngiting nangangako ng kinabukasan na ngayon ay parang lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Teres! Tawag ni Selena na nanginginig ang boses pagdating nila sa elevator. Sino nga ba ulit ang buong pangalan ng mapapangasawa ni Ate Isabel? Nakalimutan ko kasi. Tumawa si Therese. Isang tawang mapangmaliit. Naku! Selena! Anong klaseng kapatid ka? Ang pangalan niya ay Sir Leon. Isang matagumpay na business consultant mula sa Cebu. Bakit? Gusto mo siyang i-search sa internet? Hay nako,
Mag-focus ka na lang sa itsura mo. Huwag kang magmukhang gusgusin sa tabi ng maganda mong kapatid. Leon, Cebu, konsultan. Mabilis na nagproseso ang isip ni Selena. Madalas ikwento ni Leo na sa mundo ng negosyo, ginagamit niya minsan ang pangalang Leon para maging mas propesyonal. At Cebu ang lugar na sinabi ni Leo na lokasyon ng kanyang malaking proyekto. Ang pagkakataong ito ay masyadong totoo para ituring na nagkataon lang. Nahilo si Selena. Ang emosyonal na pressure na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng sumabog. Kung totoong si Leo ang lalaki sa larawan, lahat ng perang ibinigay niya, lahat ng suporta, at pagmamahal ay sistematikong tinaksil ng dalawang taong pinagkakatiwalaan niya, ang kanyang kapatid at ang kanyang nobyo. Selena, nakikinig ka ba? Siko ni Aling Loida sa loob ng elevator. Pagpasok mo sa kwarto ni Isabel, huwag kang maraming tanong. Stress siya sa paghahanda. Ibigay mo lang yung sobrang pinadala ko. Tapos manahimik ka na lang. Tiningnan ni Selena ang kanyang ina. Ang matandang mukha na puno ng ambisyon at pekeng pagmamalaki. Nasusuka si Selena. Muli niyang kinuha ang kanyang cellphone. Habang nakatitig sa madilim na screen ng cellphone, isang malaking desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya maaaring manahimik at maghintay hanggang bukas para masira. Ma, mag-CR lang po ako. Mauna na po kayo sa kwarto ni Ate Isabel. Sabi ni Selena nang bumukas ang pinto ng elevator sa 7th floor. Huwag kang magtatagal. Ayaw ni Isabel na naghihintay. Pagkasara ng pinto ng elevator at pagbaba nito, hindi sa CR pumunta si Selena. Bumalik siya sa lobby, patungo sa malaking picture frame na nakatakip pa rin. Ang kanyang puso ay kumakabog na, parang lalabas sa kanyang dibdib. Alam niyang kapag binuksan niya ito, wala nang balikan. Ang pekeng kapayapaan ay magwawakas at magsisimula ang digmaan. Nanginginig ang hininga. Iniunat ni Selena ang kanyang kamay patungo sa itim na tela. Kasabay nito, nakita niya sa gilid ng kanyang mata si Teres na kausap ang isang security guard habang nakaturo sa kanya. Mayroon na lang siyang 10 segundo bago siya mapigilan. Huminga ng malalim si Selena. Isang maliit ngunit mapanganib na desisyon ang kanyang ginawa. Kukunan niya ng litrato ang ebidensya gamit ang kanyang cellphone bago pa may makapigil sa kanya. Kahit na mga hulugan ito ng galit mula sa kanyang ina at hinala mula kay Teres, mula pa sa unang pagtapak niya sa hotel na ito. Halos mabitawan ni Selena ang cellphone nang papalapit na si Teres at ang security guard. Napilitan siyang ibaba ang kanyang kamay mula sa itim na tela. Hindi pa niya nakikita ng buo ang mukha ng lalaki. Ngunit ang imahe ng relong may gasgas ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Selena, ano ba naman yan? Hinihintay ka na ni Tita Loida sa taas, mataray na sabi ni Teres, na parang isang batang na huling nagnanakaw ng candy si Selena. Halika na. Magsisimula na ang seremonya. Huwag kang mahuli at ipahiya si Isabel dahil bakante ang upuan mo sa pamilya. Tiningnan lang ni Selena si Teres ng walang emosyon, bago lumingon ulit sa itim na tela at sumunod papasok ng elevator. Sa loob ng elevator, ramdam ang bigat ng katahimikan. Nasusuka si Selena. Sa bawat pagdaan ng elevator sa isang palapag, parang pinipiga ang kanyang puso ng katotohanang hindi pa nabubunyag. Nang bumukas ang pinto sa ballroom, isang malakas na amoy ng mga bulaklak ang sumalubong sa kanya. Ang lugar ay napakagara, puro puti at ginto. Daan-daang sariwang bulaklak ang nakapaligid, na tiyak na mas mahal pa sa isang taong sahod ni Selena. Naglakad siya sa hanay ng mga upuan, na unti-unti nang napupuno ng mga bisitang nakapormal. Sa pinakaharap, nakaupo na si Aling Loida, suot ang kanyang makintab na bestida. Dito ka, Selena. Sa tabi ko. Bulong ni Aling Loida. Yang mukha mo kontrolin mo. Huwag kang nakasimangot. Papasok na ang lalaking ikakasal. Dapat magmukha kang masaya para sa ate mo. Dahan-dahang umupo si Selena. Pakiramdam niya'y sa ibabaw ng mga pako siya nakaupo. Tumingin siya sa mesang pangkasal sa harap. Lumilipad ang kanyang isip kay Leo. Kagabi, tumawag si Leo. Pagod ang boses niya at sinabing nasa isang hotel sa Cebu para sa isang malaking meeting. Sinabihan pa siya ni Leo na mag-ingat at miss na siya. Kasinungalingan. Bulong ng isang boses sa isip ni Selena. Lahat yon ay kasinungalingan. Biglang tumugtog ang malumanay na musika. Tumayo ang lahat ng bisita. Pakiramdam ni Selena ay nakadikit ang kanyang mga paa sa sahig. Mula sa malaking pinto, pumasok ang grupo ng lalaking ikakasal. Pinigilan ni Selena ang kanyang hininga. Pinaningkit ang mga mata upang makita ang lalaking naglalakad sa gitna. Nakasuot ito ng puting barong Tagalog. Matikas ang tindig, kalmado ang paglakad, at habang papalapit siya sa mesa,
Naramdaman ni Selena na gumuho ang kanyang mundo. Si Leo iyon. Walang duda. Ang mukhang madalas niyang haplusin, ang mga matang laging nangangako ng katapatan, ngayon ay nakatingin sa harap na may kislap ng kaligayahan na hindi pa niya nakikita dati. Umupo si Leo sa upuan ng groom. Sa kanyang tabi, lumabas si Isabel mula sa isang kurtina, suot ang napakagandang trahe de boda. Nagniningning ang kanyang mukha sa tagumpay. Hindi sumigaw si Selena. Nawala ang kanyang boses. Napaupo siya sa kanyang silya. Nanginginig ng husto na kinailangan niyang kumapit sa upuan. Nanlalamig ang kanyang ulo. Paano nangyari ito? Bumalik sa isip ni Selena ang mga pangyayari nitong huling buwan. Si Leo na biglang laging humihingi ng pera para daw sa proyekto. Si Isabel na biglang nagkwento tungkol sa isang mayamang manliligaw. Naalala ni Selena na nag-transfer siya ng halos 150,000 pesos mula sa kanyang savings dahil kailangan daw ni Leo para sa opisina sa Cebu. Selena, tingnan mo ang gwapo ng asawa ni Isabel. Ang pangalan niya ay Sir Leon, isang binatang negosyante. Bulong ni Aling Loida, puno ng pagmamalaki. Hindi namamalayan na ang kanyang bunsong anak ay naghihingalo sa tabi niya. Nagpadala pa siya ng sasakyan para sa atin. Tunay na pangarap na manugang. Lumingon si Selena sa kanyang ina na may nanlalabong mga mata. Leon, iyon ang pangalang laging ginagamit ni Leo sa kanyang mga profesional na social media accounts. Napagtanto ni Selena ang isang katotohanang mas mapait pa sa kataksilan. Ang perang ipinadala niya para sa kanilang kinabukasan, ang perang naipon niya sa pag-overtime hanggang sa magkasakit, ay ginamit ni Leo para tustusan ang kasal na ito, para arkilahin ang sasakyan, at marahil para bilhin ang singsing na ibinigay sa kanyang kapatid. Sina Leo at Isabel ay nagtatayo ng kanilang kaligayahan sa ibabaw ng mga guho ng buhay ni Selena. Ninakaw nila ang kanyang pera, ang kanyang pag-ibig, at ngayon, ang kanyang karangalan sa harap ng buong pamilya. Sa harap, nagsimula na ang seremonya. Habang binibigkas ni Leo ang kanyang mga panata, bawat salita ay parang martilyong dumudurog sa natitirang katinuan ni Selena. Nang sumigaw ang pari ng maaari mo nang halikan ng iyong nobya, pumatak ang mga luha ni Selena ng walang tunog. Nakita niyang hinalikan ni Isabel si Leo. Ang lalaking 2 araw pa lang ang nakalipas ay tumatawag sa kanya ng mahal sa telepono. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanya. Gusto niyang tumayo, guluhin ang seremonya, at ituro si Leo bilang isang manloloko. Ngunit nakita niya ang kanyang inang nakangiti ng malapad, mukhang masaya, at kagalang-galang. Kung sasabog siya ngayon, ang kanyang ina ang unang magagalit sa kanya, dahil sa pagsira sa reputasyon ng pamilya. Dinukot niya ang kanyang cellphone sa ilalim ng mesa. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Binuksan niya ang chat nila ni Benny. Benny, tama ka. Lahat kasinungalingan. Kailangan ko ng tulong mo ngayon. Pakihanap lahat ng ebidensya ng bank transfers na pinadala ko kay Leo sa huling 6 na buwan. Ipadala mo sa akin agad. Hindi ko sila hahayaang magsaya sa pera ko. Pinatay niya ang cellphone. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Inayos ang kanyang damit. At sinubukang umupo ng tuwid. Ang kanyang emosyon ay hindi nakalungkutan, kundi isang kontroladong paghihiganti. Napagtanto niyang kung sisirain niya sila ngayon sa pamamagitan ng sigaw, ituturing lang siyang kapatid na naiinggit. Kailangan niyang maghintay. Kailangan niyang siguraduhin na sina Leo at Isabel ay nasa tuktok ng kanilang mundo bago niya hilahin ang alpombra sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit isang bagong pressure ang dumating nang sikuhin siya ni Aling Loida. Halika, Selena. Pagkatapos nito, may picture-taking ang pamilya sa harap. Kailangan mong batiin ang ate mo at si Sir Leon. Ipakita mong masaya ka. Baka isipin nilang hindi ka bukal sa loob. Napalunok si Selena. Ang batiin ng lalaking nagnakaw ng kanyang buong buhay, ang hawakan ang kamay na kalalabas lang mula sa simbahan kasama ang kanyang kapatid gamit ang kanyang pera. Iyon ang pinakamapanganib na desisyon na gagawin niya. Dahan-dahang tumayo si Selena. Sumunod sa kanyang ina patungo sa reception, habang sa loob-loob niya ay binubuo na ang plano para ipahiya sila sa harap ng lahat sa reception mamayang gabi. Napakabigat ng mga paa ni Selena habang tinatahak ang pasilyo patungo sa eksklusibong makeup room sa likod ng ballroom. Sa kanyang tainga, ang alingaw-ngaw ng I-do mula sa seremonya ay patuloy na umuugong. Muntik na siyang himatayin sa upuan kanina nang makita si Leo, ang lalaking dapat sanay tagapagtanggol niya, na nakatayo sa tabi ng sarili niyang kapatid. Ngunit tumanggi si Selena na bumagsak. Ayaw niyang bigyan ng kasiyahan ang sinuman na makita siyang wasak sa gitna ng isang selebrasyon na siya mismo ang nagpondo. Tinulak ni Selena ang pinto ng makeup room. Sa loob, nakatayo si Isabel sa harap ng isang malaking salamin,
Habang si Teres ay abala sa pag-aayos ng mahabang buntot ng kanyang trahe de boda. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak, na lumilikha ng isang nakakasakal na karangyaan. "Oh, Selina, nandito ka na pala." Lumingon si Isabel sa pamamagitan ng salamin. Ang kanyang ngiti ay malapad at puno ng tagumpay. Hindi siya mukhang isang ate na sabik sa kanyang kapatid, kundi isang reyna na nanalo sa isang digmaan. "Kamusta ang itsura ko kanina?" "Ang ganda, di ba?" Hindi kumurap si Leon habang nakatingin sa akin. Ikinuyom ni Selina ang kanyang mga kamao. "Leon," ang pekeng pangalan na napakapangit pakinggan mula sa bibig ni Isabel. Lumapit si Selina. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa likod ni Isabel. "Bakit biglaan, ate? At bakit siya pa?" Tumawa si Isabel. Isang tawang mapangmaliit. Tinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ipinapakita ang isang kumikinang na singsing na diamante. "Biglaan dahil ang tadhana ay hindi dapat pinaghihintay, Selina." "At kung bakit siya?" "Dahil perpekto siya. Mayaman, may malalaking proyekto, at higit sa lahat, mahal na mahal niya ako, hindi tulad ng nobyo mo." "Ano nga ulit pangalan niya?" "Leo." "Kamusta na siya? Abala pa rin ba sa pagiging consultant na hindi malinaw?" Pakiramdam ni Selina ay sasabog na ang kanyang puso. Tinitigan niya ang singsing. Iyon ang parehong singsing na ipinakita sa kanya ni Leo sa isang brochure noon, bilang reference daw para sa kanilang kasal. Ngayon, nasa daliri na ito ni Isabel. Nagtatrabaho si Leo. "Ate, inaayos niya ang kinabukasan namin." Nanginginig na sabi ni Selina. Humarap si Isabel. Tiningnan si Selina, mula ulo hanggang paa na may panghuhusga. Si Teres ay nakangisi lang sa isang sulok. "Anong kinabukasan, Selina?" "Isang kinabukasan na puro paghihintay?" Lumapit si Isabel. Ang matapang niyang pabango ay sumakop sa pang-amoy ni Selina. "Tingnan mo ang sarili mo. Nagtrabaho ka ng husto, pero ano ang resulta? Mukha ka pa ring pagod. At ang nobyo mo, hindi man lang makadalo sa ganito kahalagang okasyon. Kawawa ka naman, Selina. Hindi ka marunong mag-alaga ng lalaki. Kaya huwag kang magtaka kung bigla na lang siyang mawala." Ang mga salitang iyon ang tuktok ng kabalintunaan. Hinihiya siya ni Isabel dahil hindi niya maalagaan ang isang lalaki. Gayong ang lalaking ipinagmamalaki niya ay ang parehong lalaki na 2 gabi pa lang ang nakalipas ay nagpadala ng matatamis na mensahe kay Selina. "Proud ka ba na pag-aari mo na si Leon?" Malamig na tanong ni Selina. "Siyempre," mabilis na sagot ni Isabel. "Ibinigay niya lahat sa akin. Pinondohan niya ang kasal na ito nang walang reklamo. Kahit na sinabi ni nanay na tumulong ka ng kaunti, pero obligasyon mo naman yun bilang kapatid. Si Leon ang simbolo ng tagumpay ko. Pinatunayan niya na karapat-dapat ako sa pinakamahusay, hindi sa mga tira-tira na tulad mo." "Tama yan, Isabel. Grabe talaga si Sir Leon," sabad ni Teres. "Kanina nga, nag-abot siya ng sobre para sa decorator sa pamamagitan ko. Sabi niya, huwag hayaang may kulang. Bihira ang lalaking ganyan kayaman." Muntik nang matawa si Selina. Sobre para sa decorator. Iyon ang perang transfer niya kagabi kay Leo matapos magmakaawa ito na kailangan ng pondo para sa opisina sa Cebu. Ang pera pala na iyon ay napunta kay Teres para bayaran ang dekorasyon ng kasal na ito. Ang bigat sa dibdib ni Selina ay naging isang namumuong galit. Tiningnan niya si Isabel sa ibang paraan. Hindi na isang matagumpay na kapatid, kundi isang kaawa-awang babae na naloloko ng isang parasito, at proud pa siya rito. Hindi alam ni Isabel na ang lalaking tinatawag niyang Leon ay ang pasanin na matagal nang pinapasa ni Selina. "Bakit tahimik ka? Naiinggit ka?" Hinawakan ni Isabel ang balikat ni Selina, ngunit agad itong tinabig. "Hay nako, Selina, tanggapin mo na lang na magkaiba tayo ng kapalaran. Mamaya sa reception, huwag kang sisimangot. Ayokong isipin ng mga bisita ni Leon na kapos tayo sa pera." Huminga ng malalim si Selina. "Lalabas na ako, ate. Maghahanda na ako para sa reception." "Mabuti. At huwag mong kalimutan, sa stage mamaya, batiin mo si Leon ng magalang. Ipakita mong may modo ka." Utos ni Isabel bago humarap ulit sa salamin. Lumabas si Selina ng silid nang hindi lumilingon. Sa tahimik na pasilyo, sumandal siya sa pader. Dinukot niya ang kanyang cellphone. Nakita niya ang isang bagong mensahe mula kay Benny. "Selina, nakuha ko na ang kopya ng bank statement. Hindi ka maniniwala. Halos 80% ng perang pinadala mo sa huling 3 buwan ay na-withdraw sa siyudad kung nasaan ang ate mo ngayon. Hindi kailanman pumunta si Leo sa Cebu. Selina, nariyan lang siya sa paligid ninyo. Pumatak ang isang butil ng luha
na kanina pa niya pinipigilan. Ngunit agad niya itong pinunasan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya manonood lang habang winawasak ang buhay niya. Kung gusto ninyong batiin ko si Leon sa stage, gagawin ko, bulong niya sa sarili. Nagpa siyang huwag munang gumawa ng eksena. Sasakyan niya ang kanilang laro. Hahayaan niyang manatiling suot ni Leo ang maskara ni Leon at si Isabel na maging reyna kahit isang gabi lang. Maghihintay si Selena hanggang sa reception mamayang gabi. Sa oras na pinakamarami ang bisita, sa oras na nasa tuktok ang dangal ng kanyang ina, at sa oras na pakiramdam ni Leo ay pinakaligtas siya, ilalatag niya ang lahat ng ebidensya bilang hindi malilimutang regalo sa kasal. Nagsimula nang maglakad si Selena patungo sa kanyang kwarto para magpalit. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matalas na pag-iingat. Kailangan niyang umaktong parang walang nangyari sa harap ng kanyang ina at ni Leo. Ang pinakamalaking hamon ay ang pigilan ang sarili na sampalin si Leo kapag magkatabi na sila sa stage mamaya. Ang lamig ng marmol na pader ng hotel ay hindi sapat para palamigin ang nag-aalab na galit sa dibdib ni Selena. Sa screen ng kanyang cellphone, ang mga numero mula sa bank statement na ipinadala ni Benny ay tila sumasayaw nang iinsulto sa kanyang katangahan. Sa loob ng 6 na buwan, bawat patak ng kanyang pawis, bawat oras ng nakakapagod na overtime, ay naging panggatong lang pala para kay Leo na itayo ang kanyang pag-iibigan kasama si Isabel. Gusto niyang sumigaw, manira, ngunit nakakulong siya sa isang katawang nanginginig sa isang tahimik na sulok ng pasilyo. May narinig siyang mga yabag. Agad niyang pinunasan ang kanyang luha. Ngunit ang bakas ng luhang humalo sa kanyang makeup ay hindi maitatago ang kanyang pagkasira. Selena! Diyos ko! Nandito ka lang pala, lumitaw si Aling Loida na may pag-aalala. Ngunit hindi ito pag-aalala ng isang ina para sa nasaktang anak. Nag-aalala siya dahil nawala si Selena sa hanay ng pamilya. Tiningnan ni Aling Loida ang namamagang mukha ng anak. Sa halip na yakap, isang mahabang reklamo ang lumabas. Selena, ano to? Umiiyak ka. Tingnan mo yung mukha mo. Ang gulo. Magsisimula na ang picture-taking kasama ang mga business partner ni Leon. Gusto mo ba akong ipahiya? Tiningnan ni Selena ang kanyang ina ng walang buhay. Nay, yung lalaking yon. Yung lalaki sa simbahan. Si Leo yon. Ang nobyo ko. Nay. Nanginginig ang boses ni Selena. Inaasahan niyang magugulat ang kanyang ina, magagalit, at agad nakakalad ka rin si Leo. Ngunit ang reaksyon ni Aling Loida ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Sandaling natahimik ang kanyang ina, bago lumingon sa paligid para siguraduhing walang nakarinig. Selena, pakinggan mo si Mama, bulong ni Aling Loida, habang mahigpit na hinahawakan ang braso ni Selena. Wala akong pakialam kung sino siya ngayon. Ang mahalaga, siya si Leon, ang asawa ng ate mo. Isang disenteng lalaki. Siya ang gumastos sa lahat ng ito. Huwag kang gagawa ng eskandalo. Nakikiusap ako para sa dangal ng pamilya natin. Dangal? Mapait na tumawa si Selena. Ginamit niya ang pera ko, Nay. Ang perang ipinapadala ko buwan-buwan para sa kinabukasan namin, ginamit niya para pakasalan si Ate Isabel. Paano naman ang dangal ko? Alam kong nasasaktan ka. Mabilis na putol ni Aling Loida. Ang kanyang boses ay lumambot ngunit puno ng manipulasyon. Pero isipin mo ang epekto. Kung gagawa ka ng gulo ngayon, pagtatawanan tayo ng lahat. Habang buhay na kahihiyan ang dadalhin ni Isabel. Hindi ko kakayanin yon. Parang awa mo na, Selena. Kahit ngayon lang, para kay Mama. Ikaw ang anak kong laging nakakaintindi. Pigilan mo muna. Pakiramdam ni Selena ay sinasakal siya ng sarili niyang ina. Ang mga salitang anak na nakakaintindi ang laging sandata ni Aling Loida para patahimikin siya. At ngayon, sa gitna ng pinakamasakit na kataksilan, hinihiling na naman sa kanya na isakripisyo ang isang bagay, ang kanyang katarungan. So, kailangan kong manahimik? Malamig na tanong ni Selena. Kailangan kong umakyat doon, kamayan ang lalaking nagnakaw sa akin, at magpa-picture na parang walang nangyari, hanggang matapos lang ang party. Selena, pangako, pag-uusapan natin to sa bahay. Pero ngayon, maghilamos ka, magpulbos ka ulit, huwag mong ipahalata na may problema. Ayaw mo namang isipin ng mga tao na naiinggit ka lang sa ate mo. Tumingin si Aling Loida kay Selena na may nagmamakaawang mga mata. Huminga ng malalim si Selena, napagtanto niya ang isang bagay. Ang pagsunod sa kanyang ina ngayon ay hindi pagsuko, kundi isang stratehiya. Kailangan niya ng oras para makakalap ng mas matibay na ebidensya, bago niya tuluyang wasakin ang entablado ni Leo at Isabel. Sige po, Nay, sabi ni Selena. Aakyat po ako. Hindi ako gagawa ng gulo. Sa ngayon, nakahinga ng maluwag si Aling Loida.
Pagkaalis ng kanyang ina, pumasok si Selena sa banyo. Sa harap ng salamin, tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang dating malambot na mukha ay naging matigas. Na may malamig na tingin, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe kay Benny. Benny, sasakyan ko muna ang gusto nila. Pero kailangan ko ng tulong mo. Pwede mo bang alamin kung sino-sinong mga supplier ang hindi pa bayad ng buo? Pakiramdam ko. Maraming butas sa pananalapi si Leo dito. Hinugasan ni Selena ang kanyang mukha. Tinakpan ang bakas ng luha ng pulbos, na parang nagsusuot ng maskara para sa digmaan. Napagtanto niyang, ang pakiusap ng kanyang ina, para sa dangal ng pamilya, ay nagbigay sa kanya ng mas malaking entablado para sa paghihiganti. Isang mapanganib na desisyon ang kanyang ginawa. Tatayo siya sa tabi ni Leo at Isabel sa family picture. Hahayaan niyang hawakan ng manlolokong iyon ang kanyang kamay. Titiisin niya ang lahat para sa isang mas malaking pagsabog na inihahanda niya sa likod ng kanyang peking ngiti. Lumabas si Selena mula sa banyo, naglakad ng tuwid pabalik sa ballroom. Habang nakikita niya sina Leo at Isabel na kumakaway mula sa entablado, ngumiti si Selena, isang napakatamis ng ngiti, ngunit may taglay na pinakamakamandag na lason. Ang ngiti sa mukha ni Selena habang paakyat ng entablado ay isang obra maestra ng pagkukunwari. Sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw, pakiramdam niya ay isang martir na naglalakad patungo sa bitayan. Ngunit nanatili siyang tuwid. Nakita niya si Leo, o Leon, na nakatayo roon, mukhang napakakisig sa kanyang barong Tagalog. Nang magtama ang kanilang mga mata, nahuli ni Selena ang isang kislap ng matinding takot sa mga mata ng lalaki, isang takot na tinatakpan ng pilit ng ngiti. Iniabot ni Selena ang kanyang kamay. Nang magdikit ang kanilang mga palad, isang matinding pagkasuka ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ito ang parehong kamay na humawak sa kanya, habang pinaplano nila ang kanilang kinabukasan. Ito ang lalaking nangakong iingatan siya, ngunit ngayon ay asawa ng kanyang kapatid gamit ang perang ninakaw sa kanya. Congratulations, Sir Leon. Bulong ni Selena, diniinan ang pangalang Leon bilang isang banta. Sana, ibigay ng kasal na ito ang lahat ng inaasahan mo. Tangulang ang naisagot ni Leo, namumutla sa ilalim ng kanyang make-up. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Selena. Sa tabi niya, walang pakialam si Isabel, abala sa pagngiti sa mga kamera. Agad na bumaba si Selena mula sa entablado. Bago pa man siya tuluyang masuka, kailangan niya ng hangin. Lumabas siya patungo sa balkonahe ng hotel. Selena, nandito ka lang pala. Kailangan ko lang ng sariwang hangin, Teres. Oo nga, ang sikip sa loob. Pero ang galing ng ate mo, no? Inggit talaga ako. Hindi ko akalain na makakakuha si Isabel ng lalaking tulad ni Sir Leon. Dream guy, di ba? Tanong ni Teres. Anong nagpapaisip sa'yo na perpekto siya? Tanong ni Selena. Hello Selena, hindi mo ba nakikita? Tumawa si Teres. May malaking consulting firm si Leon sa Cebu. Sabi pa niya. May malawak na palm oil plantation daw ang tatay niya sa Mindanao. Kaya wala sa kanya ang lahat ng gastos sa kasal na to. Ang swerte ni Isabel. Nanlamig ang dugo ni Selena. Palm oil plantation? Kilala niya si Mang Berto, ang ama ni Leo. Isang retiradong clerk sa isang public school. Nakatira sila sa isang simpleng bahay. Hindi lang sa pag-ibig nagsinungaling si Leo, nagsasagawa siya ng malawakang panloloko sa pagkakakilanlan. Sinabi niya yan kay Isabel? Tanong ni Selena. Oo naman. Kahapon nga, habang kausap namin yung supplier ng alahas, nagkwento si Leon na kalalabas lang daw ng kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kaya kampante si Isabel. Sabi niya, hindi na niya kakailanganin ang tulong ng pamilya pagkatapos ng kasal. Lilipat na sila sa isang mansyon sa Cebu. Lalo pang nahilo si Selena. Itinatayo ni Leo ang isang kastilyong buhangin sa harap ni Isabel, habang ang pundasyon nito ang perang ginagamit niya para magpanggap na mayaman ay galing sa ipon ni Selena. Napagtanto ni Selena ang isang mas nakakatakot na bagay. Walang-wala si Leo. Kapag natapos ang kasal at huminto ang daloy ng pera mula kay Selena, guguho ang lahat. At ang mas malala, ang kapatid niyang si Isabel ay sobrang bulag sa ambisyon kaya hindi man lang nag-background check. Teres. Tiningnan ni Selena ang babae. Nandyan ba ang mga magulang ni Leon? Yung may-ari ng plantation? Ayun nga ang weird. Sabi ni Teres. Sabi ni Leon, may malubhang sakit daw ang mga magulang niya at hindi makabiyahe. Yung mga dumating, tiyuhin at mga pinsan lang daw. Mga busy din daw na tao. Ngumisi si Selena, tiyuhin at mga pinsan.
Malamang ay mga bayaran lang o mga kaibigan ni Leo. Bakit, Selena? Parang ang weird mo. Tanong ni Teres. Wala. Agad na sagot ni Selena. Naisip ko lang. Ang galing kung totoo lahat yan. Siguradong napakasaya ni Ate Isabel. Pagkaalis ni Teres, agad kinuha ni Selena ang kanyang cellphone at nag-text kay Benny. Benny, mas malala to. Pineke ni Leo ang buong pagkatao niya. Nagpapanggap siyang mayamang negosyante. Kailangan kong malaman kung sino yung mga dinala niyang pamilya dito. Sigurado akong peke sila. At isa pa, Benny, paki-check kung may mga online loan o utang sa bangko na nakapangalan sa akin gamit ang impormasyong ibinigay ko sa kanya noon. Napagtanto niyang hindi lang isang taksil na nobyo ang kaharap niya, kundi isang kriminal na handang wasakin ang buong pamilya niya para sa pekeng estado. Kailangan niyang magdesisyon. Sasabihin na ba niya sa kanyang ina at haharapin ang galit nito, o magpapatuloy sa pag-arte, hanggang sa magkaroon siya ng ebidensyang magpapatahimik sa lahat. Nagpa siya si Selena. Babalik siya sa loob, lalapitan ang pamilya ni Leo, at magsisimulang magtanong. Kailangan niyang malaman kung gaano kalaki ang isinugal ni Leo sa senaryong ito. Ang ugong ng musika mula sa ballroom ay parang nang-iinsulto. Huminto ang paglakad ni Selena sa harap ng isang maliit na kwarto malapit sa emergency exit. Ito ang pansamantalang opisina ng wedding organizer, WO. Pumasok siya para humingi ng tubig, ngunit natigilan siya sa nakita. Si Gio, ang coordinator ng WO, ay mukhang problemado sa harap ng kanyang laptop. Shit, paano to? Yung second payment sa catering at bulaklak, hindi pa rin bayad. Bulong ni Gio sa kasama. Sabi ni Leon, yung guarantor daw niya ang bahala sa lahat. Kung hindi tumaayos mamayang hapon, baka itigil ng hotel ang serbisyo sa reception. Natigilan si Selena. Guarantor. Kumatok siya sa pinto. Excuse me, Sir Gio. Ay, Ma'am Selena, ano po yon? Narinig ko po yung tungkol sa bayarin, sabi ni Selena. Pwede ko po bang makita yung dokumento ng guarantor? Baka makatulong po ako. Nag-alinlangan si Gio, ngunit ibinigay pa rin ang isang itim na folder. Binuksan ito ni Selena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pangalan sa ilalim ng guarantor. Hindi si Leo. Hindi si Isabel. Ang nakasulat, Selena Reyes. Nanginginig ang kamay ni Selena. Binaliktad niya ang mga pahina. Lahat ng kontrata, dekorasyon, catering, hanggang sa renta ng damit ni Isabel, ay nakapangalan sa kanya bilang responsable kung sakaling hindi makabayad ang groom. Mas malala, nakalakip ang photocopy ng kanyang KTP ID. Naalala ni Selena. 3 buwan na ang nakalipas, humingi si Leo ng kopya ng kanyang ID, at pinapirma siya sa mga blankong papel para daw sa housing loan na kukunin nila. Ginamit pala ni Leo ang mga iyon para gawin siyang pain sa utang ng kasal nila ni Isabel. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ni Gio. Tiningnan ni Selena ang kabuuang halaga, 2.5 milyong piso. Isang halagang imposibleng mabayaran niya sa buong buhay niya. Ang galit sa dibdib ni Selena ay naging isang malamig at matalas na bagay. Ang kanyang sakit ay naging isang malakas na instinct para mabuhay. Napagtanto niya na matagal na siyang ginagamit ng mga taong yumuyurak sa kanya. Sir Gio, sabi ni Selena, huwag ninyong sasabihin kahit kanino na nakita ko to. Pero gusto kong malaman ninyo, peke ang karamihan sa pirma dito. Ibig sabihin, panloloko to? Hintayin ninyo ang utos ko. Kung gusto ninyong mabayaran ang mga supplier, sumunod kayo sa laro ko. Mamayang hapon, sisiguraduhin ko kung sino talaga ang dapat magbayad ng lahat ng ito. Lumabas si Selena ng kwarto. Nasalubong niya si Aling Loida. Selena, saan ka galing? Hinahanap ka ni Leon. Kailangan mo raw i-check kung handa na yung sasakyan para sa pamilya niya. Tiningnan ni Selena ang kanyang ina. Alam niyo po ba kung magkano ang damit ni Ate Isabel? Napakahal. Sabi ni Leon, gawa daw ng sikat na designer. Bakit? Naiinggit ka? Hindi po, Nay. Gagawin ko na po ang dapat kong gawin. Ngayon na. Naglakad si Selena patungo sa lobby, ngunit hindi para i-check ang sasakyan. Dinukot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng bangko. Nag-text din siya kay Benny. Benny, nakahanap ako ng ebidensya ng pamemeke. Ginamit ni Leo ang pangalan ko para sa utang ng kasal. Kailangan ko ng abogado o kakilala sa pulis. Ngayon din. Ibablock ko lahat ng access sa credit card at accounts ko. Ang desisyon na i-block ang lahat ng access sa pananalapi ay magdudulot ng malaking gulo. Ang reception mamaya ay nanganganib na matigil. Ngunit mas pipiliin niyang masira ang party kaysa gugulin ang buong buhay niya sa pagbabayad ng utang para sa isang kataksilan.
Tumayo si Selena sa gitna ng lobby. Hindi na siya si Selena na sunod-sunuran. Siya na ngayon ang babaeng may hawak ng mitsa. Naghihintay ng tamang oras para sindihan ito sa ilalim mismo ng mga paa ng manloloko. Galing sa ballroom, ang tunog ng musika ay parang pangungutya. Kailangan niya ng espasyo kung saan hindi niya kailangang ngumiti ng peke. Ngunit pagliko niya sa isang tahimik na pasilyo, nakatayo na roon si Leo. Hinihintay siya. Mukha kang maputla, Selena, malamig na sabi ni Leo. Huwag mong sabihing balak mong himatayin mamaya. Masisira ang kasal namin. Ikinuyom ni Selena ang kanyang mga kamao. Ibalik mo ang pera ko, Leo. Lumapit si Leo. Pera? Tumawa siya. Akala mo ba ibibigay ko yun dahil lang nagawa mong hindi umiyak? May usapan tayo. Sabi mo, ibabalik mo ang kalahati pagkatapos ng seremonya. Nagbago ang plano. Isang maling galaw. Isang maling salita. At kalimutan mo na ang pera mo. Hindi mo kayang ipahiya ang pamilyang ito, Selena. Masyado kang mahina. Itinulak siya ni Leo sa pader. Manahimik ka, ngumiti, at maging magandang palamuti hanggang umuwi ang huling bisita. Yan lang ang paraan para makita mo ulit ang pera mo. Naiintindihan mo? Hindi sumagot si Selena. Pinanood niya lang ang papalayong si Leo. Ang takot na kanina pa bumabalot sa kanya ay naging isang malamig na galit. Napagtanto niyang ang pananahimik ay hindi solusyon. Kinapa niya ang kanyang cellphone. Isang baliw na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hindi siya hihimatayin, hindi siya iiyak. Nag-type siya ng isang maikling mensahe sa isang reporter, na minsan nang kumontak sa kanya tungkol sa isang financial scandal. May bago akong ebidensya. Magkita tayo sa likod ng lounge sa loob ng 10 minuto. Walang kamera muna. Pinindot niya ang send. Nagbago ang bigat sa kanyang dibdib. Naging adrenaline ito na nag-aalab. Babalik siya sa ballroom, ngumiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, alam niyang sa loob ng ilang minuto, ang kontrol na ipinagmamalaki ni Leo ay magsisimula ng gumuho. Sa likod ng lounge, binuksan ni Selena ang isang hidden folder sa kanyang email. Nandoon ang kopya ng termination letter ni Leo mula sa dati niyang trabaho 2 taon na ang nakalipas. Tinanggal siya dahil sa pagnanakaw. Isang sikretong tinakpan niya sa pagsasabing susubukan niyang maging freelance consultant, Selena. Dumating si Benny, dala ang isang brown na folder. Mas malala to. Hindi lang pangalan mo ang ginamit ni Leo. Binuksan ni Selena ang folder. Nakita niya ang mga dokumento ng utang na nakapangalan kay Leon, ngunit gamit ang mga peking dokumento at pagkakakilanlan ng mga dati niyang katrabaho, kasama na ang peking dokumento na nagsasangla sa ari-arian ni Mang Berto, ang sarili niyang ama. Isinangla niya ang bahay ni Mang Berto para sa hulugan ng mamahaling sasakyan na nakaparada sa labas. Sabi ni Benny, kung hindi mo to pipigilan, hindi lang ikaw ang masisira. Ang ate mo, ang nanay mo, at ang sarili niyang ama ay kakalad ka rin sa korte. Napagtanto ni Selena na ang pananahimik ay hindi na paggalang sa ina, kundi isang krimen. Kailangang malaman ni Isabel, Benny, pati si nanay. Sa tingin mo maniniwala sila? Mapait na tanong ni Benny. Lasing ang nanay mo sa papuri. Ang ate mo. Pakiramdam niya, siya na ang pinakamaswerteng babae. Ituturing ka lang nilang kapatid na naiinggit. Tama. Kailangan niya ng mas malaking entablado. Hindi ko ito ibibigay ng personal, sabi ni Selena. Hahayaan ko silang manatili sa kanilang pantasya hanggang sa reception. Hayaan mong maramdaman ni Leo na nanalo na siya. Anong gagawin mo? Kinuha ni Selena ang isang memory card mula sa kanyang cellphone at ibinigay kay Benny. Nandito ang recording ng pagbabanta niya sa akin kanina. Gusto kong i-compile mo lahat ng dokumento sa folder na yan. Ilagay sa isang slideshow na dapat sanay para sa love story video nila. Mababaliw ka ba? Ipapahiya mo ang buong pamilya mo. Matagal nang napahiya ang pamilya ko nang hinayaan nilang mangyari. To para lang sa isang party. Sagot ni Selena. Hindi ko sinisira ang pamilya ko, Benny. Pinuputol ko ang cancer bago ito kumalat. Bumalik si Selena sa ballroom. Nakita niya si Leo na masayang nakikipagtawanan kay Mang Berto. Lumapit siya sa mesa ng WO at nagbigay ng senyas kay Gio. Nag-alinlangan si Gio, ngunit tumango. Nag-vibrate ang cellphone ni Selena. Mensahe mula sa reporter. Nandito na ako sa labas. Hinihintay ko ang senyas mo. Ipinikit ni Selena ang kanyang mga mata. Ang pressure ngayon ay hindi na takot kay Leo, kundi takot sa kahungkagan na mararamdaman niya kapag natapos na ang lahat. Sa isang pribadong hapunan kasama ang malapit na pamilya, binasag ni Selena ang katahimikan. Wow! Ang galing niyo naman po, Sir Leon.
Sabi niya diniinan ang pangalan. Nabalitaan ko po kasing pabago-bago ang presyo ng palm oil. Paano niyo po namamahalaan ang cash flow sa gitna ng ganitong sitwasyon? Natigilan si Leo. Mayroon kaming team ng analysts para dyan, Selena. Ganoon po ba? Patuloy ni Selena. Kasi narinig ko. May mga consultant na nalulubog sa utang dahil sa sobrang luho. Nga pala sir, saan po ba yung opisina niyo sa Cebu? Baka po pwedeng i-refer ko kayo sa kaibigan ko. Nagpapawis na si Leo. Nasa business district. Pero, nagre-renovate kami ngayon. Renovate? Akala ko po ba? Sabi niyo kay Ate Isabel, kadadagdag niyo lang ng isang palapag? Teka, mahal, hindi mo sinabi sa akin yan, sabi ni Isabel. Maliit na pag-aayos lang. Mahal, mabilis na sagot ni Leo. Tinitigan niya si Selena ng masama. Naku, buti naman kung ganoon. Akala ko kasi, tulad kayo ng isang lalaking narinig ko, na nangungutang sa nobya niya para lang sa down payment ng kotse. Sigurado namang hindi kayo ganoon, di ba? Selena, ano ba yung pinagsasabi mo? Sigaw ni Aling Loida. Selena, lumabas ka. Nakakahiya ka sa harap ng balay ko. Tumayo si Selena. Lalabas na po ako, Nay. Pero bago ako umalis, baka gusto munang ipaliwanag ni Sir Leon kay Mang Berto kung bakit may sulat mula sa bangko na dumating sa bahay niyo kaninang umaga tungkol sa nakasanglang titulo. Isang kasinungalingan iyon, isang pain na alam niyang magpapanik kay Leo dahil totoo ngang naisangla na niya ang bahay. Nabulunan si Leo. Si Mang Berto ay napatingin sa anak na may pagdududa. Basag na ang katahimikan. Lumabas si Selena ng silid. Nagdesisyon siyang kailangan niyang makausap si Benny sa audiovisual room bago pa man siya mahuli ni Leo. Ang laban ay magsisimula na. Paglabas ni Selena, isang malakas na hawak ang dumapo sa kanyang braso. Hinila siya ni Isabel papasok sa kanilang suite. Anong ginagawa mo, Selena? Sinisira mo ang araw ko. Sinisira? Nagtatanong lang ako ng totoo, ate. Manloloko ang pinakasalan mo. Si Leo yan, ang nobyo ko. Ngumisi si Isabel. Akala mo ba tanga ako, Selena? Alam kong si Leo siya. Gumuho ang mundo ni Selena. Alam mo? At tinuloy mo pa rin? Oo. Ikinuwento niya sa akin lahat. Kung gaano ka-boring ang relasyon ninyo. Kung paano mo siya tratuhin na parang bata sa pagbibigay ng baon. Alam mo kung bakit ako ang pinili niya. Dahil binigyan ko siya ng ambisyon. Ikaw, binigyan mo lang siya ng utang na loob. Ginamit niya ang pera ko para ligawan ka. At kasalanan mo yan dahil ang tanga mo. Sigaw ni Isabel. Kailangan ni Leo ng babaeng makakasabay sa pangarap niya. Hindi isang admin staff na puro ipon ang alam. Yung pera mo? Bayad na lang yan sa 2 taong sinayang niya sayo. Napagtanto ni Selena na hindi lang biktima ang kanyang kapatid, kundi isang kasabwat. Makinig ka. Selena, huwag na huwag mong guguluhin ang reception mamaya. Kapag nagsalita ka pa, sisiguraduhin kong hindi ka na makikita ni nanay. Ako ang pag-asa niya ngayon. Ako ang dangal ng pamilya. Ikaw, isa ka lang talunan. Lumabas si Selena ng kwarto. Ang plano niya dati ay si Leo lang ang ibagsak. Ngayon, napagtanto niyang dapat kasamang bumagsak si Isabel sa kastilyong buhangin na kanilang itinayo. Pagdating niya sa lobby, nakita niya si Aling Loida, nakausap ang isang security guard habang nakaturo sa kanya. Hinahabol na siya. Hindi siya lumapit. Sa halip, tumakbo siya patungo sa emergency exit. Kailangan niyang makarating sa AV room bago magsimula ang reception o habang buhay siyang talunan. Nakapuslit si Selena papasok sa AV room. Hinihintay na siya ni Benny. Selena, sigurado ka ba? Matagal na nila akong nawala, Benny. Hindi lang nila alam. Kinuha ni Selena ang isang mikropono at inilagay ang memory card sa sistema. Inanunsyo ng MC ang isang sorpresang mensahe mula sa kapatid ng bride. Lumabas si Selena mula sa dilim. Sa harap, nagulat si Aling Loida ngunit ngumiti rin. Iniisip na sumuko na si Selena. Si Leo ay nanigas, habang si Isabel ay nagbigay ng matalim na tingin. Magandang gabi sa lahat, nagsimula si Selena. Bago ako magbigay ng dasal, gusto kong magbahagi ng isang kuwento tungkol sa isang pamumuhunan. Tungkol sa kung paano nagtayo ng isang palasyo gamit ang pawis ng iba. Pinindot niya ang play. Umalingaw-ngaw sa buong ballroom ang boses ni Leo. Hindi mo kayang ipahiya ang pamilyang ito, Selena. Manahimik ka, o kalimutan mo na ang pera mo. Natahimik ang lahat. Ang Sir Leon na kilala ninyo, patuloy ni Selena, ay si Leo,
Ang nobyo ko sa loob ng 2 taon. Ang lalaking pumeke ng mga dokumento para bayaran ang kasal na ito gamit ang pangalan ko. Lumabas sa screen ang termination letter ni Leo, ang mga bank transfer, at ang mga kontratang may peking pirma. Hindi ito kasal. Ito ay isang pagnanakaw na nagbabalat kayo bilang pag-ibig. Sigaw ni Selena. Tumayo si Leo. Itigil niyo yan. Baliw siya. Umiyak si Isabel, hindi dahil sa lungkot, kundi sa matinding kahihiyan. Tumayo si Aling Loida. Selena! Bumaba ka dyan. Suwail na anak. Sigaw niya. Ngunit tiningnan lang siya ni Selena mula sa entablado. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Enjoy the party, ate. Yung mga utang na nakapangalan sa akin, nai-report ko na sa pulis 1 oras na ang nakalipas. Maligayang pagtahak sa bagong buhay. Sa likod ng rehas ng katotohanan, bumaba si Selena sa kabilang panig ng entablado. Sumingit sa nagkakagulong mga bisita, hinihintay na siya ni Benny sa labas. Sa likod niya, narinig niya ang sigaw ni Leo at ang pagmumura ni Aling Loida. Tumakbo si Selena hanggang sa parking lot, mag-isa na siya ngayon. Ang mga text mula sa pamilya ay bumuhos, tinatawag siyang taksil. Saan tayo ngayon? Tanong ni Benny. Sa presinto, Benny, kailangan kong siguraduhin na mapoproseso ang reklamo bago pa makatakas si Leo. Ang desisyon niyang ito ay nagpapatunay na mas pipiliin niya ang katarungan kaysa sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan. Nakatahimik ang ballroom. Sa entablado, sinusubukan ni Leo na magpaliwanag, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa bulungan ng mga bisita. Kasinungalingan yan. Inggit lang siya. Sigaw ni Leo. Ngunit ang mga numero sa screen ay hindi nagsisinungaling. Bumagsak si Isabel sa sahig. Umiiyak. Sagutin mo ako, sigaw niya kay Leo. Nasaan ang opisina sa Cebu? Nasaan ang plantation sa Mindanao? Nasaan ang mga pangako mo? Sa harap, tumayo si Mang Berto, nanginginig. Ang mukha ng matanda ay namutla. Anak, hindi kita pinalaking magnanakaw, bulong niya bago hawakan ang kanyang dibdib at bumagsak sa sahig. Tatay, sigaw ni Leo. Naging gulo ang lahat. Sumigaw si Aling Loida. Sinisisi si Selena. Tingnan mo ang ginawa mo, Selena. Pinatay mo ang balae ko. Nanlambot ang mga tuhod ni Selena. Hindi niya intensyong saktan si Mang Berto, pero ang katotohanan ay isang espadang may 2 talim. Habang dinadala ng mga mediko si Mang Berto, lumayo si Selena. Naiwan si Isabel na mag-isa sa entablado, iniwan ng asawa, binaliwala ng ina. Halika na, Selena. Papunta na ang mga pulis, bulong ni Benny. Bago sila tuluyang umalis, nakita ni Selena ang kanyang ina, na nakaturo sa kanya, ang mukha ay puno ng pagkamuhi. Nanalo siya sa laban para sa katarungan, ngunit nawalan siya ng tahanan. Sa loob ng sasakyan, pinutol ni Selena ang kanyang SIM card at itinapon. Ang susunod na laban ay sa korte, kahit na mga hulugan ito ng pakikipagharap sa kanyang ina sa harap ng batas. 1 linggo ang lumipas. Nakatayo si Selena sa balkonahe ng isang maliit na apartment sa syudad, bago ang trabaho, bago ang buhay. Sa balita, nakita niya si Leo na dinadala ng mga pulis, nakaposas. Sa isang sulok, naroon si Isabel, tinatakpan ang kanyang mukha. Pinatay ni Selena ang TV. Hindi niya kailangan ng kanilang pagdurusa para makaramdam ng tagumpay. Dumating si Benny, dala ang pagkain. Tumawag ang nanay mo kanina, sabi ni Benny. Umiiyak siya. Sabi niya, pinupuntahan sila ng bangko dahil hindi sapat ang titulo ni Mang Berto para sa lahat ng utang ni Leo. Pinapakiusapan niya akong kumbinsihin kang umuwi at tumulong. Huminto sa pagkain si Selena. Dati, tatakbo siya pauwi para maging bayani. Ngayon, may isang pader na sa kanyang dibdib. Anong sinabi mo? Sinabi kong hindi ko alam kung nasaan ka, matatag na sagot ni Benny. At sinabi kong ang Selena na kilala nila ay matagal nang nawala sa araw ng kasal na yon. Nakahinga ng maluwag si Selena. Salamat, Benny. Mahal ko sila. Pero hindi ko na kayang iligtas ang mga taong ayaw iligtas ang kanilang sarili. Kinuha niya ang isang lumang litrato ng pamilya, tinitigan ito, at inilagay sa pinakailalim na drawer. Hindi niya ito itinapon, ngunit hindi na rin niya ito isasabit. Tumingin siya sa mga ilaw ng siyudad. Ang kanyang buhay ay nagsisimula pa lang ulit. Sa paghigaan niya sa kanyang simpleng kama, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, isang payapang katahimikan. Walang pasanin. Walang sikreto. Walang maskara. Ang laban sa kanyang pamilya ay hindi pa tapos sa papel,
Ngunit ang laban sa loob ng kanyang kaluluwa ay nagkaroon na ng katapusan. Pinili ni Selena ang kanyang sarili. At para sa kanya, iyon ang pinakaganap na tagumpay. Bukas, gigising siya, magbibihis, at haharap sa mundo sa pagkakataong ito, na may taas noo. Ang drama ni Selena, Leo, at Isabel, ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal ay hindi dapat maging dahilan ng pagkabulag, at ang pamilya ay dapat maging ligtas na kanlungan, hindi ang pinakamabigat na pasanin. Huwag matakot na bitawan ang anumang patuloy na sumisira sa iyo. Dahil ang pagtayo ng mag-isa sa katotohanan ay mas marangal kaysa manatili sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Salamat sa pagsunod sa bawat piraso ng emosyon sa dramang ito. Naway maging inspirasyon ang katatagan ni Selena para piliin natin lagi ang ating dignidad. Hanggang sa susunod na kwento. Sa likod ng marangyang trahe de boda ng ate ko ay nagtatago ang